Ang init today, ano? Pero tingin ko, we've traveled over 2 hours away from Metro Manila para pag-aralan natin yung turmeric salted eggs. Yes. Tapos, Delia, liliting ko, nakita na natin, ano? Parang ebidensya. Nang makita yan, yan na nga. Yan na yun. Yes. Kaya nandito na po kami sa Candelaria. Kaya pasok na po tayo para pag-aralan po natin itong salted eggs na to. So Eda, yung, di ba, ang nakikita natin, ang kinalakihan natin, Lily, is yung salted egg na kulay pula. Pula! Oo. Pag sinabi ng nanay ko, bumili ka ng itlog na pula. Alam ko yon maalat. At masama pala naman ang maalat, pero ba't we keep on saying maalat? Bakit nag-iiba ngayon? May puti, may dilaw, may pula. Kasi po ngayon, health conscious na po ang mga consumer. Ang itlog na pula po, ginagamitan po yan ng coloring na pampapula na nagko-contain po ng lead, which is nagkokos po yan ng cancer. So, ang ginagawa po ngayon ng mga may mga advokasya sa organic na pamamaraan po, ginagawa na lang po nila na as white eggs na lang, wala na lang kulay. But kami naman, to market your product na para mas maingganyo ang mga customer, tapos mag-aano tayo ng value added sa ating produkto, minabuti po namin na lutuin po sa luyang dilaw. Kasi ang luyang dilaw or tinatawag nating turmeric, meron po siyang health benefit. So tuturuan tayo ni Eda. Yeah, Kung paano gawin itong itlog na niluto sa turmeric. Opo. So ang technique naman po natin ng paggagawa po ng ng itlog na dilaw or the turmeric egg is ginagamitan po natin siya ng termite soil. Make the pests work for you. Yes, I remember that. Oo, kasi with the farmers. yung mga anay, siya yung nagko-collect ng mga soil. Ika nga, malinis na yun. Very fine. Very fine. Tapos, yun po yung gagawin nating medium para mag-cure po ng egg. So, we will get 1 portion of the soil and then 1 portion of the soil. Tapos, mix together and then you add some water. Tapos, gagawin mo siyang para ka nagagawa ng paste. So, ilalagay po doon sa mixture yung mga eggs. So, yung itlog na yon fresh, hindi pa yung luto. Fresh. Hindi pa luto. As fresh pa yon. Tapos, pag na fully coated na siya, ilalagay po natin siya sa isang crate na mayroon pong mga paper. Tapos, i-file natin siyang ganun doon sa crates. And then, pag tatakluban na natin siya, i-store mo siya sa isang dry cool place. Tapos, kung gusto mo siya na perfect yung alat, hindi maalat, hindi matabang, pinaka-the best po na is 18 days. 18 days na naka-stock. After 18 days, Pag ano 20, nangyayari? pag 21 days, medyo maalat-alat. Pwede pang ulitin yung yung soil na ginamit na? Sa amin po, hindi ko na po siya ginagamit ulit. Ang ginagawa ko po doon sa pinagbanlawan po nitong binabad na itlog, ginagamit po namin siya panghalo po dun sa pakain ng baboy. Kasi may salt na, meron pa pong termite soil. Which is yung termite soil, nagko-contain po yan ng mga iba't ibang nutrients din po na nakukuha sa lupa. Which is badly needed din po ng mga native pigs. So, inihahalo po namin siya sa pakain. So, wala pong nasasayang. Pati yung salt, hindi rin po siya masasayang. Pampalasa po dun sa pagkain ng mga natives. So, balik tayo. So, after 18 days, ni-wrap mo, nilagay mo sa cool, dark place, and then, hahanguin mo na, hahanguin, and then iluluto. Hugasan mo muna mabuti. Tapos, pag malinis na yung egg, saka mo ngayon siya i-cook sa boiling water. Gaano katagal? 4 hours ang ginagawa. Teka muna, merong ibang nagluluto na babasag? Yes, nababasag. Ito, nababasagan may ka nababasagan din po, hindi po yun nawawala. Okay. So, ang technique naman po namin, para hindi siya mabasag, nilalagay po namin siya sa net bag. Ika nga 12 pieces, naka-wrap na yun sa net bag. Tapos yung aming kawali, nilalagyan po namin siya ng old na towel. So, 4 hours. Ano yun? Low fire? Low fire, slow cooking. The longer you cook, mas nagmamantika ngayon yung egg yolk. Pero pag minadali lang, parang nilagang itlog lang.
O tapos paano naman siya naging yellow? Oo, paano naging yellow? Naging yellow. Kasi Ginagamitan naman po natin ng luyang dilaw or yung sa English tawag natin is turmeric. Oo. Kailan? Anong Paano stage? mo siya Halimbawa, naluto na siya in 4 hours. Hmm. Hahanguin na po natin yung eggs. Tapos gagawin natin ngayon, magyayadyad tayo ngayon ng turmeric. Sa isang kettle, magpapakulo ka ngayon ng tubig na naando na yung turmeric. So itong ating eggs na nakabalot siya sa mga net bag, pagkulo ngayon noong turmeric mixture. mo, isasawsaw mo lang yung itlog. Yung buong net so bag. hindi na Yung pakukuluan net na bag. itlog. Hindi pinakukulo Hindi na doon sa pakukuluan na itlog. ano, sa Kasi luyang luto, dilaw. luto na po yung luto na po yung eggs natin. So, pag sinasabi natin na healthy, dahil nga di natin ginamitan ng kulay pula na. Colorant, Oo. oo. Pero ang pagre-raise ng ducks, yun ang factor, di Opo, ba? yun po ang factor Oo. noon. Kasi maski na hindi natin ginamitan ng pula, pero hindi pasama naman. commercial naman, Organic wala duck. pa rin. Kailangan Ah. organic duck din. Yes. Ang sikreto po niyan sa pagkain po talaga na kinakain po ng mga ducks. Tinuturuan ko po yung mga tao ko na mag-harvest kayo ng mga ganitong iba't ibang klase ng forages like the trichantera, flamengia, rinsoni. I-incorporate po natin yan sa rice bran. Hahaluan din natin ng corn at saka ng mga fermented juices. Di ba nung araw yung duck doon inire-raise sa tabi ng dagat? Oo nga. Sa inyo ba? Hindi Hindi na sa po. dagat. You can raise ducks in a pondless way. Gagawa po kayo ng artificial pond or Okay. drum na Ay, hatiin. malalaking. Tapos lagyan mo siya ng water na pwede rin sila mag-swimming. Ayos lang kita. Opo. Oo. Ayos naman pala, Oo. Sandy, ang kita eh. Ay, opo. Talagang ayos na ayos po ang Oo. kita. Nakikita po niyo ba yung yellow van doon? Oy, yellow Oh. van. Kaya yellow? Ayan po ay Yun ang taga-deliver. Katas ng turmeric. katas po ng turmeric eggs na. Salamat ha sa pag-share sa atin ngayon. Pero ano ang gusto mong maiparating sa ating mga nakikinig? Ang gusto ko lang pong maiparating sa inyo is ika nga kumain po tayo ng masustansya at saka mga healthy food. Thank you din, Edel, at at pinagbigyan mo kami na na i-share sa ating mga manonood yung kung paano mo ginagawa yung iyong golden egg. And aside from that, I think because she's first and foremost a grandmother and a mother, Yes, so alam niya kung paano niya i-feed ng tama yung kanyang family, di ba? Join us again for next week's episode of OA Ako. Oh, ako.